Mabaging aming amang Diyos na nakmamahal sa amin, salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito para magkaroon kami ng pagtitipon, lalong-lalo na para sa Summer Retreat 2026 kasama ng mga kapatiran. Dahil sa inyong dakilang biyayang ito, kami po ay nakatipon sa inyong harapan kaysa araw na ito. Kaya po, gabayan niyo po kami sa oras na ito sa pangitan ng inyong Espiritu Santo at inyong banal na salita. Kami po ay lupang mahina, ngunit nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa inyong gabay at inyong kapangyarihan at pagkilos ng Espiritu Santo. Kaya po, tulungan niyo po kami upang tuparin ang inyong kalooban para sa inyong kaluwalhatian sa pangitan ng aming buhay. Ito po ang pasimula ng aming pagtitipon hanggang sa wakas. Nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa amin. Itinalangin namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sige po. Okay. Okay po. Gusto kong ipakita isang picture po muna. Ano po ito? Mga puzzle po, puzzles. Puzzle. Kung sinabi natin na ang words of God ay yung salita ng Diyos, yung Biblia, kung ito pa ay gaya ng puzzle, yung location ng bawat puzzle ay importante. Tama po? Yung location ng bawat puzzle. Yung bawat puzzle dapat nasa tamang location. Kung gano'n, magkaroon tayo ng picture. Tama po, buong picture. Kung mali ang location ng mga ilang puzzle, ano po? So, hindi kaya natin nakikita yung buong picture, oh. Tama po? Naintindihan po? Tama po ba? Opo. Kaya po, yung location ng bawat puzzle ay importante. So, meron pong isang bata na, yung puzzle ko marami. Parang buntok, marami. Kaya, marami akong mga puzzles. Ilang ang puzzle sa inyo? Konti lang. Yung puzzle ko, konti. Yung halaga, yung dami ng puzzles ay importante ba sa puzzle? Hindi. Kahit konti lang, kung nasa tamang lokasyon ang puzzles, tapos kung meron pong picture, okay na, no? Tama po? Maraming puzzles, pero walang picture. So, kung ganitong kaso, walang halaga sa mga puzzles. Ano? Tama po ba? Naintindihan po? Kaya maraming alam daw tungkol sa Bible. Paminsan meron pong ganitong kaso, pero nakawatak-watak naman yung puzzles eh. Hindi tama ang location ng bawat puzzle. Kaya walang kabuluhan yun. Tama po? Mas nalilito sila. Mas magulo. Pero mayabang pa rin sila kasi maraming alam daw tungkol sa Bible. Pero nakawatak-watak naman yung mga informasyon. Kaya po, ito pa ay magpibigay ng mas maraming gulo o maling pag-unawa sa mga tao. Ang importante ang tamang lokasyon, tamang proseso, no? Tama po, tamang proseso. Kaya para sa kaligtasan, meron pong tamang proseso, no? Tama po. Kung dumadaan sila sa iba-ibang proseso pero hindi po tama,
ano ano pang resulta. Kaya ano ang tamang lokasyon ng bawat Bible verses? Yung pang importante, yung pang ibig sabihin ng understanding, pag-unawa, pagdating sa kaligtasan. Okay po, naintindihan po? Kaya hanggang sa kagabi, pinag-aralan po natin ang tungkol sa mga importanteng bagay, no? Kaya Hebrew chapter 9 verse 12, kaya maraming tao ay nagsisimba pero hindi pa sila sigurado sa kanilang kaligtasan dahil kahit alam nila na si Jesus ay namatay sa cross, hindi din pa nila alam o naunawaan kung paano sila maligtas 100% sa pangitan ng salita ng Diyos. Si Jesus ay pinako sa cross para sa ating mga kasalanan. Pero paano ako maliligtas? Tungkol sa paano, malabo pa. Kaya po, nasan yung proseso, nasan yung solution? Wala na iba sa Biblia pa. Kasi sinabi ng Panginoon, hindi din sa pamagitan ng dugo ng mga kambing, mga toro, kundi sa pamagitan ng kanyang sariling dugo. So una, ano pang unang step? Paano tayo maliligtas? Sa pamagitan ng ating mabuting gawa? Panalangin? O pagsisimba? Ano po yun? O pagsisisi pa ulit-ulit? Hindi. Sa pamagitan ng kanyang sariling dugo. Dugo ng Panginoon Jesus. Kaya po, meron pong mga maling turo na nagawa ni Satanas para tuksoin ng mga tao. Dugo ni Kristo, nasa dugo ni Kristo tayo. Mahalaga ang dugo ni Kristo. Mahalaga daw ang dugo ni Kristo. Ngunit, hindi po ito sapat. Kailangan pong yung ating mga gawa, mo prayer, mo ano-ano. Maraming virgin. Mo binyak, mo ano-ano. Baptismal. Mamaya mayroon po tayong baptismal ceremony. Ano? Hindi po ito para sa ating kaligtasan, no? Tama po? Ito po ay para sa ating pasimula ng buhay Kristyano. Bilang ligtas. Yung baptism ay para bilang ligtas na, para sa ligtas na. Kaya po, kailangan daw yung gawa, prayer mo, ano, para sa kaligtasan. Tama po ba ito o mali? Tama po ba ito o mali? Mali po, ito dapat tatanggalin. Dapat natin tanggalin, ang mga ganito. Kaya mga nagsisimba mo, prayer daw, acceptance daw mo. Acceptance, mo commitment, mo surrender, mo marami. Mo discipleship, mo ano. Maganda ang pananalita nila mo, maganda. Pero walang kabuluhan ito sa harapan ng dugo ni Kristo. Tama po? Ito lang. Dugo ni Kristo, kaya, dugo ni Kristo, lamang. Sa Bisaya, ano po ito, lamang? Lamang pa rin? Kaya po, dugo ni Kristo lamang. Tapos, ano pang resulta? Minsan magpakailaman sa takong banal, sa gayo'y tinitiyang walang hanggang katupusan. Bilang resulta ito, ano pang resulta? Eternal. Redemption, sa English po, walay hanggang katupusan. Tinubos na tayo sa pangitan ng dugo ni Kristo. Ito pa ay nagiging biyaya. Para sa mga nagsising puso. Kaya, ito po ay ebanghelyo, gospel po ito, Kaya, una, kayo'y magsisi at mananampalataya sa ebanghelyo,
Para sa mga nagsising puso, ito pa ay naging biyaya. Pero para sa hindi pa nagsising puso, ito pa ay nagiging, parang knowledge lang. Knowledge lang. Knowledge lang po. Knowledge lang, ibig sabihin na hindi po ito, sa kanya, hindi po ito malaking biyaya. Knowledge lang ito, knowledge. Knowledge lang. Kasi, hindi pa sila nagsisi. Kasi hindi pa sila nakaunawa na kung gaano ka miserabling makasalanan po sila. Okay? Kaya po, ito pa ang proseso. So, walay hanggang katupusan. Anong ibig sabihin po? Walay hanggang katupusan. So, eternity. So, si Jesus ay, parehas po siya. So, noon, past, yesterday, present, today, forever, future, forever. Jesus is the same yesterday and today, forever. Ito pa ay eternal. So, tinubos na tayo sa kasalanan hindi naman past, present lang, kunti pa sa future pa, lahat ng ating mga kasalanan. Kahit alam ng Diyos na tayo pa hindi pa perfecto, kahit alam ng Diyos na gagawa tayo ng kasalanan paminsan-minsan pa, kahit sikapin natin na iwasan ang kasalanan, binayaran ni Jesus lahat, tinubos ni Jesus lahat, dahil minamahal tayo ng Diyos. Okay? So, darating sa kanyang pagdating, sa ikalang pagdating po sa rapture, bibigyan tayo ng Diyos ng bagong katawan na walang kasalanan. Walang paknanasan ng laman. Kaya sa bagong katawan, hindi tayo nakasala. Kaya pansamantala, nandito pa rin tayo dahil meron po tayong ibang purpose. Kaya po, binayaran ni Jesus lahat para tayo po ay maligtas. Para magkaroon tayo ng kaligtasan. 100%. Kung hindi, ligtas na tayo ngayon, hanggang ngayon lang, tinubos na tayo, bukas dapat mamamatay tayo. Pagkatapos ng ligtas, dapat kukunin ng Diyos, kaagad. Medyo strange pa, kung walang natitira, So, para tayo pa'y maligtas talaga, binayaran niya po lahat. Kaya sino ang maliligtas? Yung mga tumatanggap ng kaligtasan ito na may nagsising puso, sila po ay maliligtas. Okay po? Kailangan po ba yung prayer? Prayer of acceptance? Panginoon, pumasok kayo sa ating puso. Hindi po kailangan. Ligtas na po tayo sa pananampalataya sa dugo ni Kristo. Hindi sa prayer, dugo ni Kristo. Kaya, paano naman yung kasalanan nyo? Tinubos na po. Lahat? Tinubos na. Lahat ng kasalanan, tubos na po. Tubos na. Itaas ng kamay. Yung lahat ng kasalanan ko hanggang sa future. Okay po. Salamat po. Kaya kung hindi pa kayo sigurado, kung nalilito pa kayo, kailangan po yung, counseling o Bible study, paulit-ulit po. Para naunahan nyo po ng lubos. Okay po? Kasi importante kayo. Kaya kung ligtas na po tayo, sabi ng Biblia, Tito chapter 3:5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa ng ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan. Sa pangitan ng paghuhugas na muling pagkapanganak. Sa ibang version, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Iniligtas na tayo sa pangitan ng banal na Espiritu at nahugas din atin ang nagbibigay ng bagong buhay. Paano niya hinugas yung ating kasalanan? Sa pangitan ng
dugo ng Panginoon Jesus. Hinugas ng Espiritu Santo ang lahat ng ating mga kasalanan nang tayo po ay sumasampalataya sa Panginoon Jesus. Kaya katulad ng kahapon yung isang lesson, kung dumating na ang LBC sa atin, yung resibo, dumating na ngayon. Ngayon, nawala na po ang utang. Tanda niyo po ba? Nawala na po yung utang. Dati, hindi ko alam kung ano ito. Ngayon, naunaan ko na, ang Panginoon Jesus nag-sacrifice para sa akin. Gibayan ni Jesus ang lahat ng tanang sala, pinagisayang balang dugo. Tama po? Naintindihan po? Kaya ito pa'y malaking biyaya. Malaki po ba o hindi yung biyaya ito? Malaki po ba? Hindi. Malaki po. Kasi malaki ang bayad Ngunit kung ito ay sa pangitan ng biyaya, hindi po ito batay sa mga gawa. Kung hindi, ang biyaya, hindi biyaya. Sabi nila, kahit kanon, gagawa kayo ng mabuti para makapunta kayo sa langit. Meron pong ganitong turo na narinig ko po dati. Tinubos na tayo lahat. Yung kasalanan future pa. Bayat na daw. Pero kahit kanon, kung hindi kayo gagawa ng mabuti, kung hindi kayo susunod sa Panginoon, babalik daw kayo sa impyerno. Ano ba yan? No? Kung ganon, sino ang maliligtas? Yung gawa natin, perfecto ba? Hindi naman. Paano tayo maliligtas sa ating gawa? Kung ganon, bakit ito naging biyaya? Kay Romans chapter 11 verse 6, ngunit kung ito ay sa pangitan ng biyaya, ito ay hindi dapat batay sa mga gawa. Kung hindi, ang biyaya ay hindi na ito biyaya, no? Naintindihan po? Kaya, kay kanon, kailan kong gawin yung mabuti? Gagawa tayo ng mabuti, pero hindi po ito para sa ating kaligtasan. Kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos upang sukulian ang kanyang biyaya. So, kaya natin sukulian ang kanyang biyaya ng lahat? Kaya nyo bang sukulian ang biyaya ng Diyos ng lahat? Hindi pa rin. Hindi pa rin. Kahit bahagi lang, sukulian natin. Kahit mamamatay tayo para sa Panginoon, yung lahat ng biyaya ng Diyos ay masusukulian pa? Hindi pa rin po, Kaya hindi ko Galatians chapter 2 verse 10, hindi ko pinawawalang halaga ang biyaya ng Diyos sapagkat kung ang paaring ganap ay sa pangitan ng kautusan, kung gayon si Kristo ay namatay na walang kabuluhan. Kaya bakit si Jesus mamamatay pa kung kailangan po yung ating gawa? Anong ibig sabihin po? Ganun ba? Panginoon, huwag kayong mamamatay sa krus. Ako na lang bahala. Tama po? Kung gawa po ang kailangan para sa ating kaligtasan, bakit kailangan si Jesus na mamamatay? Mahirap naman. Kaya kung gayon, si Kristo ay namatay na walang kabuluhan. Bahala na kayo sa inyong gawa. Siyempre, kung ganon, walang sino maliligtas. Hindi ko pinawawalang halaga ang biyaya ng Diyos. So, sapagkat kung ang paaring ganap, ibig sabihin, sapagkat ang pagkakaroon ng kaligtasan ay hindi sa pangitan ng kautusan, gawa ng kautusan. Okay? Kaya po, yung pang sinabi ng Bible pa, ulit-ulit po, no? Naintindihan po? Klaro po? Klaro po? Baby's room? Klaro po? Okay po. Kaya Colossians chapter 1:6, kaya nang dumating sa iyo, gayon din naman kung paano ito namumunga lumalago sa buong sanlibutan, gayon din naman sa iyo mula ng araw ng iyong marinig, maunawan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Mula ng araw na inyong marinig, maunawan na ang biyaya ng Diyos. Anong araw po? Nang naunan po natin ang biyayang ito po ang isang mahalagang araw. Anong araw po? Araw ng kaligtasan?
Araw ng kaligtasan. Ito, tanggalin natin ito, no? Kaya naunan po natin ito, kunwari, ito po ang spiritual, ang araw. Ang araw na naunahan po natin ang lahat. Ito pang spiritual birthday. Birthday. Spiritual birthday. Dahil yung relasyon natin sa Diyos ay ayos na. Dating sirang relasyon dahil sa kasalanan, ayos na dahil yung kasalanan natin ay nawala na dahil sa pananampalataya sa dugo ni Kristo, Jesus. Dugo ni Jesus. Okay po. Kaya ito pang spiritual birthday. Nang dumating na ang LBC galing sa langit, anong sinabi dito? Tinubos na tayo. Yung lahat ng kasalanan nyo, binayaran ko na. Ay, salamat po Panginoon. Yung araw na ito, yung dumating, yung pang araw ng kaligtasan. Tama po? Tama po ba? Yung pang araw ng spiritual birth. Spiritual birth. No? Okay po. Kaya meron ba kayong spiritual birthday? Meron po. Sige po. Ilang sa inyo, kahapon po ito nangyari. Kahapon lang. No? Tama po. Kahapon, anong araw po? April 4, 2026. Kuya, ito po ang ilang sa inyo, ito pang nagiging spiritual birthday, mga hapon po, no? Mga hapon. So, ito pa ay masayang araw kasi ligtas na. Ay, ganun pala. Salamat, Panginoon. Tama po. Ito pa ang pinakamasayang araw. Pwede natin masabi, ito pang pinakamasayang araw. Tama po ba? Pinakamasayang araw? Tama po. Kasi luwas na tayo. Ibig sabihin, sigurado ako pupunta sa langit. Ay, pagod na. Pagod na tayo sa mundong ito. Gusto kong lilipat talaga. Maraming problema, no? Pero, pansamantalang, dito po tayo, bago tayo papasok sa langit, meron po tayong purpose ng buhay na ito after salvation. After salvation, tinatawag ito, Krisyanong pamumuhay. Hindi pa siya ligtas, pero nagsisimba siya. Hindi po ito buhay Krisyano. Hindi po ito buhay Krisyano. So, kaya hindi pa siya nagsisimba, kung ligtas na po siya, ito po ay pasimulang buhay Krisyano. Kahit papaano. Ano po? Naintindihan po? Kung hindi pa siya ligtas, kahit umating kayo sa church natin dito, hindi po ito buhay Krisyano. No? Naintindihan po? Yung buhay Krisyano, ano po? Buhay ng mga ligtas. Kaya po, kung ligtas na, ito pang pasimula ng buhay Krisyano. Okay po? Kayong mga ligtas kahapon, yung buhay Krisyano, lumipas na po ang isang araw. Tama po? Naintindihan po? Tama po ba? Kaya para sa ating buhay Krisyano, ano pang kailangan? Una, kailangan natin naunawan yung purpose ng buhay Krisyano. Purpose ng buhay Krisyano. Klaro po ba yung kaligtasan? Kung hindi pa klaro, magkaroon tayo ng mga oras para sa ano po. So, ano pang purpose ng buhay Krisyano? Christian living po, buhay Krisyano. Meron pang purpose. Sa lahat ng bagay, may purpose. Yung purpose ng ating buhay, bago tayo maligtas, ano pang purpose ng ating buhay? Bakit binigyan tayo ng Diyos ng buhay na ito upang makamtan ang buhay na walang hanggan? Kung ligtas na po, tapos na.
Tapos, pero bakit nandito pa rin tayo? Kahit ligtas na tayo, sana nasa langit po tayo bukas. Pero tuloy-tuloy pa rin tayo sa mundong ito kasi meron pong panibagong purpose ng buhay bilang ligtas. So, una, ano po yon? Kasi kung ligtas na po tayo po ay spiritual na sanggol po. Spiritual na sanggol. Okay po. Yung sanggol dapat lumago ng mabuti. Kaya spiritual growth. Spiritual birthday, meron na. Kailangan natin uunlad. Dapat lumalago tayo ng mabuti spiritual. Para tayo pa'y lumago, ano pang kailangan po? Para yung baby na ito ay lumago, ano pang kailangan po? Gatas. Pagkain gatas. Okay? Tapos ano po? Pamilya. So, nasaan yung gatas? Para sa ating espiritu. Kaya kahit matanda po kayo, no? Yung espiritu nyo ay baby pa po, no? Yung bago po. Kaya para tayo po ay lumago, ano pang kailangan po? Gatas. Ano pang gatas? Salita ng Diyos. Tama po. Words of God. Kaya, meron pong salita para sa ating kaligtasan, meron pong salita para sa ating spiritual na growth, pag-unlad. Okay po, naintindihan po? So, ito po ang kailangan. Tapos, yung pamilya naman po, nasaan yung pamilya? Sa loob ng pamilya, may magulang, mga kapatid. Nasaan yung magulang, ang kapatid? Spiritual. Sa loob ng church po, sa loob ng church. Okay po? Nandito po yung magulang, nandito po yung kapatid. Na naunang ligtas. Yung pinakapanganay sa ating kapatid, sino pa ang pinakapanganay? Jesus po. Jesus po ang pinakapanganay. Tapos, magulang, amang Diyos, naroon ako sa gitna nila. Sabi ng Panginoon, doon sa Mateo chapter 18 po, kung makatipon tayo, naroon ako sa gitna nila, kaya Espiritu ng Diyos ay titira sa pagtitipon dito, iglesia. Okay po? So, ang Panginoon Jesus, dito po, ang Panginoon Jesus ang naging parang ulo ng iglesia. Ang iglesia pa ay naging kanyang katawan. Espiritu Santo ay bumaba sa church noon, 2,000 years ago. Dito siya yung Espiritu Santo. Kaya Holy Spirit, Spirit of God, Spirit of Jesus, dito po sila lahat. Sila pa ang ating parang magulang, amang Diyos, kapatid, Holy Spirit parang nanay. Dito po sila lahat. Tama po? Naintindihan po? Naintindihan po? Kaya dapat tayo pa ay manatili sa iglesia. Okay po, naintindihan po? Kaya po, Espiritu Santo hindi nakikita, Espiritu ng Diyos pero hindi nakikita, pero dito po siya ayon sa Bible. Okay po? Kaya, bakit pumunta kayo dito sa church? Meron pong gwapo, wala naman. Lahat pangit tayo, Pangit naman tayo lahat, Bakit pumunta kayo dito? Bakit po? Bakit? Mali na? Dahil nandito po ang Espiritu ng Diyos. Dahil nandito po yung Holy Spirit. Dahil nandito po ang Panginoon Jesus bilang ulo ng iglesia. Ano po? Naintindihan po? Naintindihan po? Kaya, iba naman, bakit sila pupunta sa church? May bigay daw. May scholarship. Parang ayuda, no? Yung church name nila, sana Ayuda Church, Mas sponsorship daw. No? Tama po. Boyfriend, girlfriend daw. Kaya po, pumunta sila sa church na hindi totoo. Ano po? So, tayo naman, iba po. Bakit pumunta tayo dito? Dahil, una, ligtas na po tayo. Pangalawa, para tayo pa'y lumago.
Okay, naintindihan po. Paano po sa pangitan ng salita ng Diyos? Kaya yung program po namin, purong Bible study. Tama po. Kaya sabi ng iba, boring daw dito, boring. Purong mga salita, boring. Iba naman, mga kanta-kanta, sayaw pa, ano ba? Nung paminsan, preach ako sa ibang church, mga Assembly of God daw, Assembly of God. Assembly of God. Yung ginawa niya, purong kanta, purong sayaw, purong sigaw. Yung mensahe, wala. Mensahe, konti lang. Paminsan, wala silang Bible. Purong kanta-kanta lang, sayaw lang, tayo, mga ano, upo, prayer. Salita ng Diyos, 10 minutes lang. 15 minutes, mga ganyan. 45 minutes ay sayaw, kanta, sigaw. Kaya po, hindi po yung totoong iglesia. Okay, tama po ba hindi? Tama po ba hindi? Kaya ako din dati, nagsimba ako sa iba. Nang umating ako sa Bible seminar, kahit hindi pa ako ligtas, lumipat ako dito kaagad. Ay, doon, magulo. Maingay, magulo. Sa likuran naman, purong ano na. Nang kabataan pa ako, kaya purong ano, boyfriend, girlfriend na. Ano ba ito? Kaya lumipat ako kaagad, kaya hindi pa ako ligtas pagkatapos ng unang Bible seminar. Kaya po, gatas familia, para tayo pa lumago po, ano? Tama po. Kaya words of God, and prayer, fellowship. Prayer, kaya family naman po. Anong pang family? Dapat meron po tayong mga fellowship. Sa loob ng fellowship, meron pong dalawang klase. Fellowship kasama ng Diyos, yung pang prayer. Fellowship kasama ng kapatiran, yung pang mga gathering, pagtitipon po. Yung fellowship din po ito. So ito pang nagiging, ano po, parang communication. Connection sa Panginoon. Connection. Kaya po, may fellowship tayo na konti, pero all together lang. Anong oras po? Ay ko. Okay. So, yung isa pang purpose. Okay, isa pang purpose naman. Kaya spiritual growth. Tama po. So, isa pang purpose naman, ano pang maaari? Ano pang maaari? Ano pang maaari? Evangelism. Ano po? Evangelism. Anong ibig sabihin po? Evangelism? Kaya, ligtas na po tayo. Bukas, darating daw, Panginoon, first batch. First batch na lang ako sa langit. Bukas. Doon pa kayo sasama. Pero paano naman yung mga iba sa pamilya? Iwan nyo po. Bye-bye na ako. Attend ka na, Bible seminar Tapos alis na kayo. Paano yan? No? Kaya, gusto naming ibahagi ng ebanghelyo sa mga iba. Tama po? Para ligtas din po sila. Tama po ba? Naintindihan po? Pastor, matikas ang ulo nila. Pastor, wala silang oras. Pastor, ano po? Kaya, anong plano nyo? Hayaan muna para sila po ay pumunta sa impyerno? Ay, hindi naman siyempre, ano? Tama po ba? Naintindihan po? Naintindihan po? Kung may pista, lahat nandun naman sila. Kung may birthdayan, lahat sila nandun. Anong problema doon? Matikas ang ulo naman nila. Bakit lahat sila nandun sa piyestahan? Matikas ang ulo nila. Bakit nandun sila lahat sa birthdayan? Bakit walang absent? Kahit pa paano, kayanin ko na. Pupunta ako doon sa birthdayan. Magtamak sila. No? Bible seminar, magtamak tayo. Ayaw ko na. Birthdayan, magdamak tayo. Oh, sige. Magdamak. Paano? Matikas ba yung ulo nila? Kung matikas ang ulo nila, bakit magdamak sila sa birthdayan? So, Bible summary retreat mo, 2 days. So, umaga hapon lang naman. Ang problema, ang puso, isip. No? Tama po? Kaya po, kayang-kaya naman yan.
Kaya evangelism, kailangan po, ano? Naintindihan po? Para sa evangelism, ilang araw po kailangan? Isang araw lang? Dalawang araw lang? Tatlong araw lang? Ay, kailangan po medyo mahabang oras. Kaya dito pa rin tayo, tuloy-tuloy. Ano? Tama po? Naintindihan po? Kung ligtas na, biglang nawawala. Sino ang gustong maligtas? Ligtas na, tapos tuloy-tuloy sila, tapos gusto nilang ibahagi. Nakikita nila yung pagbabago. Growth naman, pwede natin masabi na sa ibang version ay changes o transformation, formation, ano po. Basta may pagbabago po kung lumalago tayo. Yung dating kasalanan, nawala na. Yung dating bisyo, nawala na. No? Naintindihan po? Naintindihan po? So, yung pang spiritual growth, evangelism. Kaya para iligtas ang ibang kaluluwa, ano po, meron po tayong oras po na ibinigay ng Diyos. Kaya naging iba na po yung purpose natin. Dati yung purpose natin, negosyo, mo-aral, ano-ano. Ngayon, yung purpose natin, iba na po, ano? Para sa ating spiritual na growth. So, para sa ating ano po, evangelism. Kaya kailangan po yung trabaho, pero bakit kailangan po yung trabaho? Para sa ano po, yung purpose naging iba na. Para sa ating buhay, Kristiyano. Okay? Naintindihan po? Ligtas na naman ako, anak ako ng Diyos. Kahit wala akong trabaho, bibigyan pa rin ako ng Diyos. Wala pang ganon. Wala pang ganon, kasi hindi pa tayo nasa langit. Kung nasa langit tayo, lahat libre. Pero dito, hindi pa. No? Okay po? Kasi dito po tayo. Ang Panginoon Jesus, pumarito sa mundong ito upang iligtas tayo. Kaya, hindi siya nagtrabaho po. Kasi, anak ako ng Diyos. Hindi siya nagtrabaho. Nagtrabaho siya lahat. Siya pang panganay. Yung bunsok niya, marami. Mas 10. Yung papa niya, kapentero. Daming trabaho sa bahay. Daming obligasyon, responsibilidad bilang panganay. Kaya nang si Jesus ay nagsimula ng kanyang ministry, hinahanap ni Jesus, saan yung kuya ko? Asa sila? Saan yung kuya ko? Hinahanap nila. Ay, yung kuya ko parang ganito yata, sabi nila. Dati mabait naman. Bakit umalis siya? Umalis siya sa bahay. Kaya hindi pa nila, naintindihan, no? Kaya ibig sabihin, dati mabait talaga ang Panginoon Jesus sa kanyang buhay. Masipag. Para iligtas ang mga ibang kaluluwa. Kaya yung pamilya ni Jesus ay lahat ligtas. Sigurado na. Mama at papa, lahat sila ligtas. Tama po. Gaya nito, evangelism. Dapat naging mabuting halimbawa tayo sa mundong ito. Okay? Tama po. Kaya pagdating sa buhay Kristiyano, yung pamilya, iglesia. Kaya sabi ng Biblia, kay Gospel of John, chapter 15, verse 4 and 5. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Kayo'y manatili sa akin, ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi nagbubunga buhay sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno, gaya din naman kayo, malibang kayo manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang manatili sa akin, ako'y sa kanya, nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Yung iglesia naman po, yung pagtitipon ng mga ligtas. Ano po? Meron po kayong pagtitipon, yung kasama nyo, 4. Sa loob ng church building, kasama ng 4. Pero yung 4 ay hindi pa ligtas. Fellowship pa ito o hindi? Hindi pa ito fellowship. Hindi po ito fellowship. Yung pagdating sa fellowship, sa labas ng church, kung may pagtitipon, lahat fellowship po ito, no? Tama po. Pagdating sa Bible, ano pang fellowship? Kasama ng ligtas lang. Okay po? Kaya kung may pagtitipon, may 3, 4. Kung ligtas na sila, fellowship na ito. Pero isa sa kanila ay hindi pa ligtas. Fellowship pa ito? Ay hindi pa ito fellowship kasi hindi pa siya ligtas eh. No? Ano pa ito? Evangelism na. Evangelism.
Kaya po, dapat yung pagtitipon, sa loob ng pagtitipon, halos 99.9% dapat ligtas na yon. Paminsan, meron pong hindi ligtas na konti-konti. No? Kung ganitong kalaki, mga isa, dalawa, tatlo, pwede pa. Kasi kung marami na, majority ay ligtas na. Majority, 99% ang ligtas na, pwede po yung fellowship. Pero, tatlo, apat lang. Dalawa sila hindi pa ligtas. 50% hindi pa ligtas, hindi po ito fellowship na, no? Dapat manatili kayo sa fellowship, no? Kaya kasama ng ligtas lang. Okay, naintindihan po? Yung pang fellowship tungkol sa Diyos. Yung pang topic ng fellowship. Okay, naintindihan po? Doon tayo dapat manatili yung pang puno ng ubas. Yung ubas naman po, medyo ibang klase. Yung prutas niya, iba po yun. Maraming prutas. Kaya nilikha ng Diyos ang ubas na ito para madaling maintindihan po natin ang buhay Kristiyano. Okay po. Kaya mahina ang sanga ng puno ng ubas. Mahina siya. Kung hindi siya kumakabi sa puno, matutuyo siya sa kaagad. Mahinang klaseng po ito, no? Tama po? Mahinang klase. Pero yung prutas marami. Malaki. Doon sa lupaing Kanaan, yung grapes po, yung prutas ng grapes, yung laki niya, parang ganito. Nakita niyo po yung picture? Ganito siya, malaki. Gaya nito, dito po tayo tuloy-tuloy. Okay po, sa grupo ng mga pagtitipon. Okay? Kaya po yung pang-importante muna para sa mga bagong ligtas. Kayong iglesia naman po, meron pong definition, kahulugan, ang siyang katawan niya, katawan ni Jesus, ang ulo ng katawan, si Jesus ang ulo ng katawan, ang iglesia, dapat kumakapit tayo sa ulo, dapat kumakapit tayo sa ulo, dapat kumakapit tayo sa katawan, para tayo pa ay lumago. Kaya unang Juan chapter 2 verse 28, ngayon mga munting anak, manatili kayo sa Kanya upang kung mahayak siya, ay magkaroon kayo ng pagtitiwala. Hindi mapahiya sa harapan niya, sa Kanyang pagdating, para hindi po tayo mapahiya. Ligtas na, simula na yung buhay Kristiyano, pero hindi siya manatili sa family, iglesia, puno ng ubas, yung katawan niya. Kung gano'n yung baby, lalago po ba siya o hindi? Hindi po siya lalago ng mabuti. Tama po? Tama po? Kung gano'n, kung dumating ang Panginoon Jesus, ano po ang itsura ng ating espiritu? Baby. Baby po. Kaya, naiiya po tayo. Okay po? Kaya dapat lumago tayo spiritual. Dapat manatili tayo sa iglesia na tuloy-tuloy. Ano po? Sa loob ng iglesia, dapat kakain tayo ng salita ng Diyos, dapat baguhin natin yung ating puso, isip, buhay, para tayo pa ay nagiging sapat na taong ligtas sa harapan ng Diyos. Tapos, ano po, ako'y malapit nang dumating, dala ko ang aking gantimpala. Angkop na ang mensahe ito dahil talagang malapit na po ang kanyang pagdating. Tama po? Dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Yung gawa, dumating na yung gawa. Para sa kaligtasan, hindi kailangan yung gawa. Tama po? Pero para sa buhay Kristiyano, kailangan pong yung gawa. Dito kailangan. Para ano po? Para sa ating kaligtasan? Hindi. Yung kaligtasan, tapos na po. No? Natupad na. Finished. It is finished. Tapos na. Pero yung buhay Kristiyano, hindi. It is started na. Started. Simula lang. Simula. Kaya para sa buhay Kristiyano po, kailangan pong yung gawa. Ito pa ay pasimula. Kasi buhay Kristiyano sa sanibutan, gamitin natin yung ating katawan para sa Panginoon. Kaya katawan po.
Kailangan yung gamitin yung katawan natin, isip natin, puso natin para sa Panginoon, kaya ito pa'y gawa. Okay, naintindihan po? Naintindihan po? Kaya meron pong gawa para sa Panginoon. Ngayon, may gawa kayo. Tama po ba? Para sa Panginoon. Dito po kayo. Paano kayo pumunta dito? Ha? Bigla kayong buta. Bigla kayo dito? Parang ganon? Tapos dito na? Magano po? Hindi. Lakad po, lakad. No? Sakay, lakad. Ano? Tama po ba? Ito po ay gawa po ba? Hindi. Gawa. Kaya po may ganti. May reward. Okay po, naintindihan po? May glory. Kung may sakripisyo. Gawa, ibig sabihin, sacrifice. Kilos, ano po? Kaya po, meron po tayong ganti, reward, glory. No? Naintindihan po? Ito po ay malaking blessing pa. Okay, naintindihan po? Naintindihan po? Kung nandito po kayo, meron po tayong ganti, reward. Okay? Naintindihan po? Kaya alam niyo po ba yung deposit? Deposit sa saving bank. Saving bank, saving account. Meron kayong bank account? Kung i-deposit nyo sa bank account, mga ilang amount, meron pong ano po, tubo. Tama po, tubo. Tubo po. Tubo. Okay. Interest. Ang ilang porsyento. Tama po ba? Gaya nito, kung i-deposit natin yung ating buhay dito sa iglesia, wala akong masyadong magagawa. Pastor, matanda na ako. Pastor, may sakit ako. Mahina ang katawan ko. Nahiya ako. Kung dito po kayo, may, ano ba? May gantimpala po. Ano? Bakit may sound? May gantimpala po. Ano? May sound po dito. Kanina wala naman. Okay po. Kanina wala naman. Ngayon bigla meron. Okay po. Mute. Mute. Yan. Uy. Wala na. Okay. Sige po. Okay po. May gantimpala po. Ano? Tama po? Paminsan, yung mga lola-lolo, may sakit, naiya ako, wala akong magagawa. So, yung pang gawa, ito. Tapos prayer. Yung prayer nyo, mahalaga. Ano? Tama po? Prayer. Kaya yung sinabi ni Pastor Yuan, para sa mga matanda palagi, yung prayer nyo, mahalaga. Wala akong magagawa, Pastor, matanda na kami. Prayer po. Madaling araw, prayer. Para sa iglesia. No? Naintindihan po? Kaya po, ito pang buhay Kristyano. Ano pang nagiging hadalangan sa buhay Kristyano kung ganon? Nasa sanibutan pa rin tayo. Nasa sanibutan pa rin tayo, kaya meron po tayong hadalangan. Ano pang hadalangan po? Bakit mahirap po yung buhay Kristyano? Yung mga naulang ligtas, yung buhay Kristyano, madali po ba o mahirap? Ay, mahirap pala. Bakit po mahirap? Dahil sa ano po? Dahil sa ano? Ano po? Pag-uusik. Pag-uusik. Ano po? Pagdating sa evangelism, pag-uusik po. Tapos ano pa? Bakit mahirap po? Mga pagsubok po. Pagsubok sa buhay. Tama po. Paminsan may sakit, paminsan may aksidente, paminsan kulang, mga ano-ano. Tama po ba? Okay po. Pagsubok. Tapos, ano pa po? Tukso.
Tukso ni Satanas. Ano po? Tama po ba? Mga ganito yata, yun po, tatlo. Kaya dapat iwasan natin yung mga tukso ni Satanas, iwasan. Yung inuman, iwasan. Layuan mo ang pagnanasa ng kabataan. No? Kaya yung mga tukso, tayo sa sexual immorality, mga boyfriend-girlfriend daw, dapat iwasan yung mga ganito. No? Meron pong mga ganitong grupo, mga hindi ligtas, mga barkada dati, iwasan. Iwasan po. No? Takas, iwasan. Pagsubok. Kung dumating na ang pagsubok, lalapit tayo sa Panginoon. Kasi sa Panginoon, meron pong kapangyarihan. No? Yung purpose ng pagsubok, isa pa, para sa ating spiritual growth sa pananampalataya. Kaya tuloy-tuloy po tayo sa iglesia, kaya meron po tayong pagsubok. Kung ganon, lalago tayo. Pag-uusik, evangelism, kaya kung tuloy-tuloy po tayo sa puno ng ubas, kahit sa gitna ng pag-uusig, gagawa ang Diyos ng mga paraan para iligtas ang ibang kaluluwa. Okay? Naintindihan po? Kaya meron po tayong mga problema sa ganitong bagay. Lalapit tayo sa Panginoon, lalapit tayo sa Panginoon. Sa fellowship, lalong na. Pastor, brother, noong linggo wala po kayo. May problema ako kaya hindi ako nakapunta. Kung may problema tayo, lalapit tayo ng mas maigi. Sa fellowship, pagtitipon, tapos ibahagi natin ang prayer request. Prayer request po sa fellowship. Pero prayer request. Kaya sa gitna ng pagsubok, pag-uusik, ano po ang kailangan po? Tulong ng Diyos, gabay ng Diyos. Tama po? Paano po? Dapat manatili tayo sa fellowship, humingi kayo ng prayer request sa mga kapatiran para lampasan ang mga pagsubok na may pananampalataya, ang pag-uusik para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya lalapit tayo sa Panginoon. Tapos yung lalapit tayo sa Panginoon, lalayo tayo sa tukso. Okay, tama po. Iwasan natin yung mga chance na pagkataon para hindi tayo nahuhulog sa tukso. Okay po? Naintindihan po? So, yun po ang buhay Kristyano. Kung hindi, darating ang disiplina ng Diyos. Disiplina. Tapos, kailangan pagsisisi. Kung meron po tayong kasalanan. Kaya yung pinakamalaking pagdisiplina, ano daw po? Physically, patay. No? Kukunin ng Diyos yung ating katawan. Pero yung espiritu, ililigtas ng Diyos. Yun ang pinakamatas na level ng disiplina. Disiplina, ano po yun? Gaya lang sa nangyari sa inyong bahay, kung meron pong dalawang anak, yung isang anak medyo makulit. Kung gano'n, anong gagawin ng magulang? Ano po? Palo na, no? Palo, disiplina, no? Tama po. Una, warning. Huwag niyo ulitin. Dapat ganito. Opo, inuulit naman eh. Ano ba? Bakit inuulit mo? Ay, pasensya na po. Pasensya na daw. Ano po yun? Confession. Pagsisisi. Confession po. Pero kung inuulit niya pa ulit, hindi ito pwede yata. Halika dito, palo na. Tama po. Meron pong disiplina. Palo po. So, sorry. Magsusori. Pagsisisi. So, ito din po ay isa pang bahagi ng buhay Kristyano dahil
Narasan daw natin ang disiplina ng lahat. Kaya po, kung ligtas na po tayo, naranasan po natin ang disiplina. Ligtas na daw siya, pero yung buhay niya, walang pagbabago talaga, tapos walang disiplina sa kanyang buhay. Kung ganon, magkaroon tayo ng medyo question po, pagdududa. Bakit ganito? No? Kayong mga kapatiran, lahat, meron po kayong mga experience, no? Ng disiplina, pagtanggap ng disiplina. Tama po? Meron po? Kaya, anong nilalaman ng disiplina? Paminsan, sakit, aksidente, iba-iba po ang itsura ng disiplina, basta malalaman natin na, ito pala ang disiplina ng Diyos. Kasi alam po natin na meron po tayong kasalanan. Hindi alam ng iba, pero alam natin na meron akong kasalanan na ganito, pero alam ng Diyos din, kaya darating ang disiplina. Ito pala yung disiplina talaga. Kasi alam natin na meron po tayong kasalanan. Kaya nang dumating ang disiplina, alam natin kaagad. Pero hindi alam ng iba. Tama po? Kasi hindi alam ng iba ng kasalanan ko, yung disiplina ko. No? Kaya ito very personal, individual. No? Private area po ito. No? Pero mahalaga po ito. No? Para tayo pa ay nagbago. Kaya sabi ng Biblia, dapat meron po tayong tamang takot sa Panginoon. Dapat meron po tayong tamang takot sa Amang Diyos. Okay po? Naintindihan po? Kaya, hindi naman alam ng iba. Okay yata? Okay po ba yun? Hindi okay po, siguro alam nyo na, nakigilty din po tayo. Hindi natin inisip, okay pa kasi hindi alam ng iba. Nakigilty pa rin tayo. Yung pang konsensya ng mga ligtas. Konsensya ng mga ligtas, iba po sa hindi ligtas. Naintindihan po? Konsensya ng ligtas, iba po sa hindi ligtas. Kaya kung darating ang Panginoon Jesus, naka-rapture po tayo, papasok tayo sa judgment seat of Christ. Tapos papasok tayo sa kasal ng Church at Christ. So doon po sa judgment seat, magkaroon tayo ng gantimpala, reward. Sino-sino? Ito ang reward nyo. Gantimpala. Glory. Okay po. Judgment seat of Christ and Great White Throne Judgment seat ay iba po ito. Great White Throne Judgment, ito po ay para sa mga hindi ligtas. Para sa ligtas po, ay iba na ang ruta. Iba na ang pupuntahan. Judgment seat of Christ. Para sa ating gantimpala. Kaya ng Ikalang Korinto chapter 5 verse 10, for we must all appear before judgment seat of Christ, each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Kung bad, walang reward. Kung good, maraming reward. Kaya maraming glory. Ito po ang Kaya para sa ating buhay Kristiyano, spiritual growth, meron pong 4 na elemento, 4 wheels of Christian living, fellowship, words of God, prayer, tapos evangelism. So ito pa yung 4 wheels of Christian living para sa ating spiritual na journey. Okay po, naintindihan po. Kaya tuloy-tuloy po tayo dito. Okay po. Congratulations po sa mga bagong ligtas po. Basta tuloy-tuloy po tayo sa ating buhay Kristiyano bilang ligtas. Okay? Kaya pagdating sa disiplina, kung meron pong medyo malaking kasalanan na nagawa ng isang ligtas, yung pinakamalaking disiplina ay spiritual death, physical death, spiritually ligtas. Tapos, sa church po, paminsan, inaayos namin yung mga fellowship. Kung meron pong kapatiran na nahulog sa malaking tukso, kasalanan, paminsan, itabi natin ang kapatiran dito, gaya ng sinabi ng Bible, no? Kaya doon po sa Biblia, meron pong ketongin. Ketong. Alam niyo pa ba ketong? Leprosy,
sa loob ng kampo ng Israel, kung meron pong ketong, una, pupunta ang pari doon para tingnan yung sitwasyon niya. Kung ketong na ito talaga, yung sakit niya, ketong na, ketongin na siya, ilalabas niya muna sa labas ng kampo para sa safe ng ibang Israelita. Okay po, naintindihan po? Kaya paminsan, meron pong disiplina ng iglesia para ihiwalay ang mga nahulog sa malaking kasalanan sa pansamantala para siya din po ay naging maayos, tapos para protektahan ang iglesia natin. Okay, naintindihan po? Naintindihan po? Kaya doon sa Leviticus chapter 14 din po, meron pong isang bahay na may ketong. Meron pong ketong sa bahay pala, no? Kasi yung bahay ng ng Israelita, ginagamit nila mga bato. Ito pa'y bahay na. Pero meron pong bato na may ketong. Kung gano'n, daw po, ito, kailangan tanggal muna. Tapos, tatakpan ito na may bagong bato. Okay po, naintindihan po? So, gaya nito, kung meron pong ilang membro na nahulog sa medyo malaking kasalanan, kailangan natin itong itabi. Itabi po. So, yun din po ang sakop ng disiplina. Proseso ng disiplina, pero yung proseso ng disiplina, hindi po ito lahat. Pagkatapos dito, meron pong pakikilos ng Diyos sa kanila, yung tuloy-tuloy na po yung disiplina. Tuloy-tuloy yung disiplina. Ito pa ay isang proseso lang sa disiplina. Kaya po, mahalaga po ang ating iglesia. Kaya po, tuloy-tuloy po tayo sa iglesia. Kung wala po tayong iglesia, paano tayo mabubuhay bilang Kristiyano? Impossible, no? Naintindihan po? Kung wala po tayong Bible seminar, paano tayo naligtas? Tama po? May iglesia daw, ano daw. Wala naman Bible seminar sa kanila. Wala naman, no? Tama po? Kaya iglesia ba yan o hindi? Yung pagtitipon nila para sa negosyo, mga iba-ibang purpose na hindi ayon sa Bible. Mabuti, ligtas na po tayo sa pangitan ng kanyang salita. Mabuti, binigyan tayo ng Diyos ng kanyang iglesia. Kaya po, tuloy-tuloy po tayo sa pagtitipon na ito. Okay po, naintindihan po hanggang sa kanyang pagdating. Yung buhay Kristiyano, parang ilang buwan po? Isang buwan ba? Isang taon? Hindi, hanggang sa kanyang pagdating. Okay, hanggang dito po. So, tapos